Good morning guys. Good morning mga classmate. Good morning mga ka-anxiety. Narito na naman ako upang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman at karanasan tungkol sa anxiety disorder. So, samahan niyo ako guys. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi nga nagbago. Nakayanan ko to dahil nandiyan ka. So, topic natin sa umagang ito guys, no? Ano nga ba yung real acceptance? Yung totoong acceptance, yung totoong pagtanggap sa anxiety disorder. Ano nga ba ito, no? Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder. Kaya alam ko ang feeling ng mayroong anxiety disorder. Alam ko ang hirap ng mga nakakaranas dito dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo na hindi ako doktor, hindi rin ako espesyalista, lalo na hindi ako eksperto pagdating sa anxiety disorder, no? Ang ibinabahagi ko lang sa inyo ang aking personal experience tungkol dito, no? Gusto ko rin ipagbigay alam sa inyo na kailangan, no, kailangan na-confirm mo talaga na may anxiety disorder ka. Ang channel na ito ay para lamang sa mga may anxiety disorder. Ibig sabihin, wala kang sakit, no? Dapat may basihan ka kung bakit, kung natutuong may anxiety disorder ka, no? Kung may sakit ka, may bakang karamdaman, no? May sakit ka sa puso, may sakit ka sa atay o ano pa mang sakit yan, ay hindi para sa iyo ang channel na ito. Ito ay para lamang sa mga taong may anxiety disorder. So ano nga ba yung ano, no, yung real acceptance na sinasabi, yung totoong pagtanggap, no? Para sa akin, yung totoong pagtanggap yung ano, hindi ka na nagrereklamo, no? Tanggap mo na talaga totally. Yung tipong sumpungin ka man ng 2 araw, no? Tanggap mo na. Sumpungin ka man ng 1 araw o 2 araw, tanggap mo na na anxiety disorder lang yun. Nandun yung nagpapahinga ka pero wala nang pumapasok sa isipan mo na mayroon kang malubhang sakit. Kumbaga, alam mo na talaga sa sarili mo na anxiety disorder lang yun, no? Sumpungin ka man, hindi ka na babagabag na may malubha kang sakit. Alam mo talaga na part lang ng anxiety disorder yun. Ang totoong acceptance, ang totoong pagtanggap sa anxiety disorder, yung hindi ka na natatakot mag-isa. Bumiyahe ka man na malayo na mag-isa ka man sa bahay, no? Ayun yung totoong pagtanggap, no? Yung wala ka ng alinlangan pagdating sa isipan mo, yung hindi ka na nagtatatanong kung ano nga ba yung sintomas na nararamdaman mo. Ayun yung real acceptance. Ang real acceptance yung wala ka ng takot pagdating sa mga simpleng bagay na nagagawa mo dati, is nagagawa mo na uli, no? Ang real acceptance na sinasabi, pagpasensyahan nyo na, medyo nagbibisikleta tayo. Papasok kasi ako ng trabaho bisikleta tayo, medyo hinihingal din kasi habang pumapadyak nagsasalita. Kaya ganito, no? I-share ko lang, no, mga anxiety. I-share ko lang kung mga ilang
ilang buwan or taon ko bago naramdaman o na sabi sa sarili ko na may real acceptance na ako, no? Taon, mga classmate. Taon, siguro ano, tawag nito. Sabihin natin 1 taon at mahigit, mga ganun, bago ko natanggap talaga. Kasi nung una, ano eh, nakakalayo na ako, no, nakakapunta na ako ng malayo. Pero, nandun pa rin yung konting takot talaga, no? Lalo na kapag naramdaman yung matinding hilo, no? Pero, ganun pa man, kapag nararamdaman ko yun, hindi na siya nagtatagal, no? Dati yan, nung tawag dito, nung sabihin natin mga 1 year na anxiety disorder natin, natanggap na natin, pero may konting takot pa rin, no? May konting takot pa rin na kapag minsan nararamdaman yung hilo, no? Nandun na yung konting nervyos, no? Ganun pa man, habang tumatagal tayo sa anxiety disorder na hinaharap natin yung mga takot na yun, hinaharap natin at sinasalubong yung mga sintomas na yun, matututunan natin yung real acceptance, no? Masasanay at masasanay ka sa mga ganun. Hanggat sa 100% mo nang makamtan yung real acceptance, no? Sa araw-araw mo na pagsalubong sa mga sintomas, kasi unti-unti mo siyang nakakabisado eh. Tapos makasalubong mo siya ng ng mga makailang ulit, masasanay ka na. Tapos hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. May time man siya na magparamdam sa'yo, ay hindi na ganun katagal. Hindi katulad dati na buong maghapon mo siyang nararamdaman kapag nagparamdam yung pangit na pakiramdam na yun, no? Buong maghapon. Kasi hindi mo pa siya talaga tanggap eh. Hindi mo pa siya totally tanggap ng 100%, no? Pero sa araw-araw na pagsalubong mo sa mga takot mo, sa araw-araw na pagharap mo sa mga takot mo, sa araw-araw mo na pagsalubong sa mga pangit na pakiramdam, kahit anong pangit na pakiramdam pa yan, sa araw-araw mong pagsalubong dyan, no? Unti-unti nating natututunan at unti-unti tayong lumalapit dun sa 100% acceptance. Ayan. Kaya napakahalaga, no, na laging positive lang, no? Huwag mong ipapasok sa isipan mo yung mga classmate, huwag niyong ipapasok sa isipan nyo yung mga salitang hindi ko kaya. Huwag mong ipapasok sa isipan mo yung mga salitang baka may mangyari sa akin sa labas, baka atakihin ako kapag mag-isa lang ako, baka mamatay na ako, baka last day ko na ito. Huwag mo ipapasok sa isipan mo yun. Kasi kapag pinasok mo sa isipan mo yun, nagpapakita ka lang nun na, tawag dito, nagkukulang ka ng tiwala, no, sa sarili mo. Higit sa lahat, nagkukulang ka ng tiwala sa mahal na Panginoon. Kapag pinasok mo sa isipan mo yun, no, laging positive lang palagi, no. Mga classmate, eto tip ko sa pag overcome nyo sa anxiety disorder nyo, no. Laging itatatak mo sa isipan mo na kasama mo ang mahal na Panginoon sa lahat ng oras, no. Wag na wag ka magpapakita ng takot, no. Wag na wag ka magpapakita ng takot. Lagi mo nang isaisip talaga sa kanya, no, na kasama mo siya sa lahat ng oras. Hindi ka natatakot dahil kasama mo siya. Meron ka tagapagtanggol, no. Ayan, yung pinaka-tip ko sa inyo, lagi yung lalaksan yung loob nyo, no. Wag na wag kang lalapit sa mahal na Panginoon na punong-puno ng takot, no. Kasi nangyayari sa inyo, nagdarasal kayo, no. Nagdarasal kayo, useless yung pagdarasal nyo dahil, tawag nito, nagpapakita kayo ng takot, no. Useless yung pagdarasal nyo na yan, no. Kailangan
nagdarasal kayo at the same time pinapatunayan nyo sa mahal na Panginoon na hindi kayo talaga natatakot, no? Magpakita kayo ng tapang na isinasabuhay nyo yung hindi pagkatakot sa lahat ng mga sintomas, no? Isinasabuhay nyo dapat yan, no? Ganyan, sa lahat ng oras yan, no? Kahit may knowledge ka na, kahit alam mo na yung mga nangyari sa'yo, no? Pero hindi mo isinasabuhay na tawag nito, ibig ko sabihin, nagpapadala ka pa rin sa sintomas, no? Hindi mo isinasabuhay yan, ay walang mangyayari sa'yo. Kailangan 100% yung pagtitiwala mo sa sarili mo at pagtitiwala mo sa ating mahal na Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Ipaubaya mo sa kanya lahat. Hindi ka niya pababayaan, no? Ang gagawin mo lang talaga, magpakita ka ng faith sa kanya. Magpakita ka ng tapang na kahit sa anong oras, kahit anong bigat pa man ng sintomas na yan, ay hindi ka niya pababayaan, no? Na nandyan lang siya, na handa kang iligtas niya. Base sa aking experience yan, mga classmate, talagang hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon, no? Nung time na kalakasan talaga ng anxiety disorder ko, ako nga, napapaisip ako, no? Lahat na ito, Lord, sabi ko, wala ako sa aking sitwasyon ngayon, kundi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po sa pagtulong mo po sa akin, sa pag-train mo sa akin kung paano ma-overcome itong anxiety disorder na ito. Maraming salamat po. Yung mga doktor ay ginawa mo lang kasangkapan upang gumaling ako, upang makarecover ako dito sa anxiety disorder ko. Ikaw ang dahilan ng lahat kung bakit ako gumaling, no? Kaya habang buhay ako magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yun lang ang gagawin mo, mga classmate. May kaalaman ka na pagdating sa anxiety disorder, eh. Ang nangyayari na lang kasi sa'yo, nagpapadaig ka sa takot, no? Nagpapadaig ka sa takot. Hindi ka nawawalan ng pananampalataya. Nagkukulang ka na ng pananampalataya. Nagkukulang ka ng pagtitiwala kay Lord na nandyan lang siya, no? Sa lahat ng oras. Ayan, yung pinakasikreto sa pag-overcome sa anxiety disorder. Kasi kinakapitan lang talaga tayo ng takot, eh. Takot tayong mamatay. Kaya ganyan. Pero kapag napatunayan mo yan, sabi ko sa inyo, napatunayan mo yan kay Lord na 100% kang nagtitiwala, naniniwala sa Kanya, hindi ka natatakot sa mga sintomas, diyan mo na makakamtan yung 100% na recovery. Ayun yung itinutukoy ko na 100% acceptance, no? Mga classmate, hanggang dito na lang ang may babahagi ko sa munting video na ito. Hiling ko lang, mga classmate, na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin. At the same time, nakakatulong na rin kayo sa ating mga kapwa nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat. Lagi kayong magdarasal at magpapakita kayo ng tapang. Sabihin nyo sa sarili nyo at sabihin nyo kay Lord na kaya ko ito. Dahil nandiyan ka lang sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Maraming salamat, guys. See you on my next video. Salamat. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.